Magandang umaga sa aking mga kaibigan, kababayan. Mga kababayan ko po, hati po sa dalawa yan. Karamihan, hati sa dalawa. Anti-DDS at saka DDS. Ganun na po yan. Yung anti-DDS, kuminsan pwede mo tawagin DDH. Yatag ni Joey Di Biber na DDH. Duterte Diehard Haters. Ang DDS naman, Duterte Diehard Supporters. Ang common thing na diehard. So siguro, bago yan, ay nais ko muna patugtugin yung aking paborito sa ngayon na kanta na binuo ko yung lyrics, pero yung tono na kay J.K. Labajo. J.K. Labajo, yung tono niya ay yung buwan, yung titulo. So ngayon, ang nais ko lang ito, ilalabas ko ito ulit, ipapakanta ko ulit, at para naman mapakinggan bilang isang musika na magdadala ng tono para sa magandang presentasyon ng ating live stream. Ang title na ito, Lampas Hanggang Buwan. So, ang title niya, Lampas Buwan. Okay, ha? Let's just take this with a grain of salt. Okay. Habang nag-antete ng audience, pakinggan nyo lang itong binuo ko ng lyrics, kinanta ko na rin sa kay J.K. Labajo. Regina Belino, good morning. Ate Heights Mix Vlog, morning. Galaxy, morning. Saldi ko dapat wasakin. Emma Bailon, good morning. Kahit na siya'y bahagi. Siya kayong igigisa. Sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiyaw. Sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Vizcaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umihiyaw. Sa nakaw lampas buwan.
Yan lang muna, ha? Okay, may rami-rami ng audience. Ano tayo? Isa pa music. Good morning, Thrifty Mercader. Like it was gonna end. Galaxy, morning. I need you so Praise bad. Line, morning. I don't know where you Milo Antigua. I cry. Parang kambing sa busis. This day. Pero salamat naman nakikinig ka sa kambing. All alone in my head and know there's one thing in my life that still rings true. Can count on you. Count on you to be there. No questions in the end. No asking why or when. Good morning, Lupelia Gogo. Mayat Yaga. No looking back. Count on you every time. You is my world with mine. And you'll forever be important. Tama na, Toto. Naingayan ng iba sa iyo. O, ito na po ang pag-usapan natin. Si Digong Duterte po, napakahalaga po sa kanyang sitwasyon, sa kanyang buhay, yung araw ngayon. Yung araw po kasi ngayon ay hindi lamang na magkakaroon ng hearing para sa kanyang anak na si Sara Duterte sa impeachment. Kundi, higit sa lahat, magdidesisyon po sa ngayon ang International Criminal Court Appeals Chamber kung magpapatuloy pa yung kaso niya o hindi sa tanong, may kapangyarihan ba ang International Criminal Court na ipagpatuloy ang pagdinig sa kaso laban na crimes against humanity laban sa kanya at magdidesisyon. Yan lang po ang tanong. Napakahalaga. At kung mananalo siya rito, wala na. Uwi na kagad si Digong. At kung matatalo siya, tuloy ang labanan at may isa pa siyang kasunod na hakbang na hinihintay. Yan po yung kung ano ang resulta ng tinatawag na confirmation of charges. Sa confirmation of charges naman po ay alamin ng pre-trial chamber kung ang kasong binabanggit ng kumakaso laban sa kanya ay may laman ba na pwedeng sabihin na posible na guilty si Digong? Yun lamang po ang alamin. Ngayon, kung manalo naman siya rito sa tanong kung may kapangyarihan pa ba ang International Criminal Court na ipagpatuloy ang kaso laban sa kanya, ay kung mag-decision pabor kay Digong, wala na. Yung confirmation of charges, ano na yun? Automatic cut na yun. Pero kung matalo siya, ang confirmation of charges tutuloy. At doon na lang mag-aasa si Digong sa kanyang panalo o talo. So ngayon, babalik tayo sa tanong, may kapangyarihan ba ang ICC na hawakan ipagpatuloy ang pagdidinig sa kaso laban kay Digong at husgahan siya? Yan po ang tanong dito. Tanong ng ICC, tanong ng mga kalaban, tanong ng mga pro-DDS or pro-Digong. Ako bilang deklarado na DDS ay umaasa base lamang sa batas. Panalo si Digong kung batas lamang ang titingnan. Batas ng Rome Statute.
Pero kung papasok yung sentimiento ng mga judges ng ICC, matatalo siya rito. Anong sentimiento ng marami sa mga judges ng ICC? Ang gusto nila mangyari na although wala sa batas ng Rome Statute, pero pinapanghawakan nila yung preamble, yung principle ng Rome Statute na nagsasabi na ang korteng ito ay itinatag para magbigay ng katarungan sa mga naging biktima ng mga kahindik-hindik na krimen at para magiging ehemplo, halimbawa sa lahat ng mga mga leader sa mundo na huwag nilang ulitin ang ginawa ng ibang mga tao na tinutukoy na gumawa ng krimen na kahindik-hindik. Ano ba yung mga krimen dito involved? 4 lamang po. Ang unang krimen na alam ko, genocide. Ano yung genocide? Yung ginawa ni Hitler, pinakamagandang example yan. Yung ginawa ni Hitler na pinagpapatay ang lahat ng mga lahing Hudyo, lahing Jew. Kasi naniniwala si Hitler na ang tanging may karapatan sa mundo ay yung tinatawag niya na Aryan race. Yung mga lahing mga European, mga German, pwede rin mga England. Pero ayaw niyang tanggapin sa panahon niya ang mga Jew. So in the same manner, yung mga Muslim sa Middle East, originally, magkaaway-away yung Jew at saka mga Arabs. Yan ang history natin. But then history must change for the better. Ngayon, ito naman si Hitler, pinagpapatay niya po 6 na milyon na mga Jew. Pinagpapatay niya sa gas chamber. At nasintensyahan na rito ang mga aktor, mga general ni Hitler. Pero si Hitler kailanman ay hindi nahuli para litisin at husgahan. Pinakahuli sa mga tao ni Hitler na nahuli, nilitis at hinusgahan at sinintensya ng parusang kamatayan ay si Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann, hindi siya Adolf Hitler. Si Adolf Eichmann, bago matapos ang gera na Second World War, ay sumibat mula sa Germany. Pumunta sa Argentina. At doon nagpanggap siya na Argentinian. Nagbago ng pangalan. Hindi siya tinigilan sa kapaghanap sa kanya ng mga Mossad. Mossad, alam niyo Mossad, yung mga CIA or KGB ng Israel. Yan, mga intelligence agent yan. Nalaman nila yan na nandoon si Eichmann sa Argentina sapagkat gumagamit po sila ng pera, confidential fund or intelligence fund kung tawagin, para makabili ng informasyon. Ganun po kahalaga sa isang bansa ang tinatawag na intelligence information. Yung informasyon mo makukuha sa intelligence information gamit ang bayad, kagaya kang binibira kay Sara ngayon, ay hindi mo magagamit na ebidensya sa korte, pero magagamit mo siya sa mga pagdesisyon, sa mga bagay-bagay sa pamahalaan kung ikaw po presidente. Kaya gamit ang mga informasyon na yon, naging successful din ang Israel at nalaman nila, ang ginawa nila ay kinaibigan nila si Adolf Eichmann. Hanggat sa alam na nila kung saan ang apartment na tinitirhan ni Adolf Eichmann sa Argentina. So ginawa niyan, pinlano nila ay nagpapunta ng eroplano ng Israel doon sa Argentina. At nung nandoon ang eroplano, kinidnap ng mga Mossad si Adolf Eichmann at ikinarga ng bigla sa eroplano ng Israel at dilipad papunta sa Jerusalem. Pag nandoon na sa Israel ay nilitis nila si Adolf Eichmann. Naging tanong diyan, naging depensa ng abogado ni Adolf Eichmann,
Ikinidnap yung tao eh. Bawal yan, kaya wala kayong jurisdiction. Ang sagot naman ng tribunal na binuo ng Israel para dyan ay yung sinasabi na bonus detente. We don't mind how you were arrested. What we do mind is, andito ka ngayon, hawak ka in good faith, bibigyan ka namin ng due process. Ganun po nangyari. So ngayon, nasintensyan si Adolfo Ekman, binitay siya. Binitay siya. Yan po ang nangyari. Ihambing natin kay Duterte. Si Duterte naman ay walang warrant of arrest. Ang gobyerno natin na pinanguluhan ni Bongbong ay siya rin po nag-utos na hulihin si Digong sa pamamagitan ni Romel Marbil at ni Nick Torre, at siyempre kasabot yan yung dalawang Rimulya brothers, si si John Vic at saka si Boying Rimulya. Kasabot din dyan si Eduardo Año na National Security Council Advisor. Kasama rin yan si Gibo Teodoro na Defense Secretary ni BBM. Kasama rin yan si Marcos Lacanilao na nagpanggap na siya ay nirepresenta niya yung Interpol. At hinatid niya sa The Hague si Digong Duterte. Pero nagtataka lamang ako, sa lahat ng mga kasong motion o kung tawagin sa Pilipinas, motion. Pero pag tinawag mo sa The Hague, ang tawag nila doon ay request. Hindi nag-request si Attorney Kaufman na palayain si Digong sa rason na iyon ay kidnapping. Kundi, ang desisyonan mamayang hapon, alas 5 ng hapon, magla-live po ako. Abangan niyo po. At papakinggan natin sabay-sabay ang desisyon ng Appeals Chamber ng ICC. I am very much hopeful na mananaig si Digong. Yan na po ang aking masasabi. So ngayon, having said that, bago ko ibigay yung mga video ko, gusto ko bigyan ito ng konteksto para alam nyo, makapag-isip-isip kayo, saan kayo, ano kayang expectation. Yung mga DDS, hinihiling ko na magdasal kayo na ang desisyon ng ICC Appeals Chamber ay nakasalig o nakasandal sa batas. Kasi kung hindi nakasandal sa batas, ay argumento ngayon ang mga judges, gusto namin ipagpatuloy ang jurisdiction kasi ayaw namin magiging halimbawa ito na ang ibang mga bansa ay kukopyahin si Digong. Para lamang hindi mapaparusahan ay magwi-withdraw sa International Criminal Court. Yan ang isang sentimiento ng mga pabor na magpapatuloy ang kaso ni Digong. Isa pa ang sentimiento nila ay ganito. Ang mga parusa na kahindik, ang mga krimen na kahindik-hindik ay dapat napaparusahan. Sapata. Kasi kung hindi napaparusahan, ay magdudulot ito ng kukopyahin lamang ng ibang mga lideres sa ibang lugar sa buong mundo. Kita mo? Ganon kahalaga ang kaso ni Digong, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa man. Ang kinukuha na ito po ang magiging panimula. Kung ano ang desisyon kay Digong, yan na po ang magiging standard sa kasunod na mga kaso, na ibang kaso in the future ng International Criminal Court. So ito ngayon, anong maasahan? Ang laban-laban po ganito. Pag tiningnan mo po sa batas na Article 12 at Article 13 ng Rome Statute, pag sinabi mo kasi Rome Statute, batas po yan na ginawa sa Roma, Italia. So, ang batas na ito, naglagay ng klase-klaseng provision kung anong mga kasalanan ang pwedeng parusahan ng itinatatag na International Criminal Court. So, yan ang gusto nila mangyari kung ano ang pakay o purpose or objective ng Rome Statute na dapat ang mundo ay aabot sa panahon na hindi na wala nang gagawa ng krimen na genocide. Sinasabi ko nyo. Ang isa pang krimen na pinaparusa na kahindik-hindik ay war crimes. Ano yung war crimes?
Sa gira-gira ito. Kung sumuko ng kalaban mo, wala ka ng karapatan na patayin. Wala kang karapatan na tutorture mo kalaban mo. Ang karapatan mo lang dyan at kapangyarihan ay ikulong siya at bigyan mo ng pagkain at makatao na tratasyon. Yan po ang war crimes. Ano pang iba? Yung iba ay tinatawag na aggression. Ano yung aggression? Yung isang bansa, ang kagaya kay Putin, uutos siya ngayon, lulusubin ang Ukraine. Yan po ay bawal sa international law at one of the crimes na pinaparusahan o na may jurisdiction, hindi naman parusa, kundi na maglilitis at maghusga sa mga tao na responsable sa tinatawag na aggression. Kagaya kay Putin, kung mahuli yan siya, sigurado ako, isa sa kaso na isasampa sa kanya ay yung aggression, yung paglusob niya sa Ukraine. At ganoon din ang China. Kung lulusubin niya Pilipinas at Taiwan, ganoon din ang magiging kaso ng China. Okay, tapos ang pinakahuli, iyan ang crimes against humanity. Yung crimes against humanity, ito po yung hindi makatao na krimen. Kagaya ng pagpatay, tinatawag na hindi dumaan sa paglilitis. So kahit gobyerno pang gumawa ng pagpatay, basta hindi dumaan sa paglilitis, yan ang tinatawag nila AJK. Extrajudicial killing. Tinatawag na extrajudicial, ibig sabihin ng extra, out of court killing. Kasi ang killing ng court, yung sinintensya ng kamatayan, sa korte naman dumadaan yan. So, dito, ang nasasadlak ngayon si Digong sa kaso na laban sa kanya, inakusan ko siya na siya ay nagpapatay kuno ng mga libo-libo. Ang akusasyon nga umabot mga 30,000. So, you could just imagine na manunod ka, isa ka sa nanonood na audience doon sa arena ng Iglesia ni Cristo kasi malaki yun sa may Bukawi. Tapos, ang laro ay tennis. Si Alex Iyala ang naglalaro, kalaban niya. At nanonood kayo, isa ka sa 30,000 nanonood. Ganon karami nanonood na 30,000, ganon daw karami ang pinatay ni Digong. Well, kung totoo man yun na hindi, yan po ay konsepto na pinaglalako ng mga umaakusa kay Digong Duterte. At ang napatunayan o inamin ng PDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency ay 6,000 lang halos ang namatay. So, nevertheless, kahit 6,000 ang katotohanan, yung kinakaso ngayon ng International Criminal Court ay nasa 46 cases lamang. Wala sa kalingkingan ng 6,000. So anyway, ito po sa konteksto maglalaban-laban, ang argumento po ng mga kakampi ni Duterte ay wala ng kapangyarihan ang International Criminal Court na magpapatuloy sa hearing kay Digong kasi nakalagay po sa Rome Statute Article 12 at Article 13 na pwede kang magsampa ng kaso laban sa isang tao kung kasapi pa ng ICC ang bansa kung saan ay mamamayan o citizen ang taong sasampa ng kaso. Yan po ang sinasabi ng Article 12 sa Article 13. Ngayon, kailan nila sinampa? Yun yung sinampa nila sa panahon nung naghingi sila ng authority to investigate. So, meaning to say, wala pa palang investigasyon kung hindi pa nanghingi ng authority to investigate. So, kung walang investigasyon, ng argumento yan mamaya, ilalatag ko, ay wala ka pang mabibitbit na official documents. And nevertheless, ang argumento naman guys, pagpatuloy ko lang ang sinasabi ng argumento ng mga abogado ni Duterte, which is also actually my argument. Hindi pa nila sinasampa yan, paulit-ulit ko na yan binablog ng ganitong argumento. Wala nang kapangyarihan ang ICC na makialam sa bansa natin dahil hindi na ito member nung panahon nung hiningi ang authority to investigate. Kailan ba nang hingi? Ayon sa record, May 24, 2021.
kagad naman inaprubahan ito ng pre-trial chamber at binigyan ng authority to investigate noong September 15, 2021. So, ano ang meron sa panahon na yan, sa petsa na yan? Noong ang panahon po, ang meron po ay wala nang, hindi na member ang Pilipinas ng ICC. So, ang argumento basically is, hindi kayo pwede makialam sa Pilipinas at kumasok kahit sino kasama si Digong nang dahil hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Kailan ba natanggal ang Pilipinas sa ICC? Noon pong March 17, 2019. At ito po'y dulot ng katotohanan na nagsampa si Digong ng paghihiwalay mula sa ICC sa pamamagitan ng pagsampa ng withdrawal sa opisina ng United Nations Secretary General, sang-ayon sa kung ano ang utos ng withdrawal provision sa Rome Statute. So dahil nag-withdraw siya ng March 16, 2018, sang-ayon sa Article 127 ng Rome Statute, 1 year pa magiging final ang withdrawal. So, ang 1 year nga ay maghuling araw sa March 16, 2018. So, kasunod na araw, March 17, 2019, ay hindi na member ang Pilipinas. Kaya yan po ang argumento ng mga abogado ni Duterte. Ano naman ang argumento ng mga kalaban ni Duterte? Sabi niya, hindi mo pwede sabihin na wala ng jurisdiction kasi may nakalagay din po sa Article 127 ng Rome Statute na bagamat hindi na member, ang isang bansa ay pwede pa rin maghimasok ang ICC kung merong isang anumang bagay sinasabi, any matter under consideration by the court. So may anumang bagay na kinukonsidera na ng korte bago tuluyan na hiwalay sa ICC ang bansa. So nahiwalay ang ICC, ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019. So ano ngayon ang tinitingnan ng argumento ng kalaban ni Duterte? Sang-ayon kasi sa tinatawag na obligasyon, meron bang obligasyon? Meron bang bagay na kinonsidera ng korte? Okay, ano yung bagay na yun na ina-argumento nila na binigyan konsiderasyon ng korte? Yun po yung sa katotohanan na February 8, 2018 ay nagpalabas po ng anunsyo ang Office of the Prosecutor ng ICC na magsasagawa sila ng preliminary examination sa kaso sa Pilipinas. Nung oras na yun ay hindi pa sila nagtututo kay Duterte. Pilipinas pa lang tinitingnan nila. So, yung preliminary examination ay ginamit nila na sapat na dahilan para magpatuloy ang kanilang kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga kay Duterte. Ang tanong ngayon, sino ngayon mananaig? Ang argumento ko, hindi pwedeng gagamitin ng preliminary examination na dahilan sapagkat ang ginagawa lamang na obligasyon sa preliminary examination ay walang obligasyon ang Pilipinas. Bakit? Kasi unilateral action lang yun. Iyon pong action ng Office of the Prosecutor na hindi man lang hiningi ang pagpayag ng korte ng pre-trial chamber at hindi naman hiningi ang pagpayag ng Pilipinas. Sa prinsipyo kasi ng international law, kahit anong kaso-kaso, hindi ka magkaroon ng jurisdiction sa kahit anong kaso sa bansa kung hindi nagbigay ng pahintulot ang bansa na yun. The principle of consent as the basis of jurisdiction is always the rule and it has never been set aside. Kung may consent, saka pa lang magkakaroon ng jurisdiction. So sa Pilipinas, wala pong consent binigay ang Pilipinas para mag-investigate kayo noong May 24, 2021 nung nagsampa ng request for authority to investigate ang Office of the Prosecutor. So kung titingnan natin ang preliminary examination, iyan po ay action lamang ng iisang organ diyan sa ICC. Yung organ na yan ay Office of the Prosecutor. May 4 na organ po ang ICC.
The Office of the Prosecutor, isang organ. The Office of the Register, pangalawang organ. Yung register, iyan yung po yung parang clerk of court sa Pilipinas. The Office of the Courts, tatlong klase ang court sa ICC. Yan ang pangatlong organ. Yan ang pre-trial chamber judges of court, tapos trial court, pagkatapos ay appeals court. Pagkatapos ang pinakahuli ay Office of the President ng ICC. Julieta Packard. So ang Office of the President ng ICC po ay ito po ang si Tomoko Akane na judge galing Japan. So ngayon, ganun po ang konteksto. Ipakita ko ngayon, just for a flashback, si Duterte. Si Duterte ng panahon na yun, nung siya'y presidente. Kung ano siya, makikita mo kung ano siya na klaseng tao. I-share natin at pakinggan natin. Mabuti ang nandiyan kayo. I'm not threatening anything. But I would relish the moment kung makita ko yan sa harap-harapan. At sana nandiyan kayo para makita ninyo kung ano ang asta ng mga amo ninyo. Ayan, ganun siya katigas magsalita. So, ito naman, ang sinabi naman ni Atty. Conte na isa sa mga abogado na kumukontra kay Duterte. Actually, siya ay, kinabahan sila. Ang mga Duterte, DDS ay hindi kinakabahan. Sila lamang po ang kinakabahan. Pakinggan din natin si Atty. Conte. Handa na sila kung matalo sila kung anong gagawin nila. Handa na sila. Ito, si Atty. Conte, Assistant Counsel ng sa ICC. So kasama niya dyan si Atty. Joel Butuyan, si Atty. Gabriel Andres. Pakinggan natin. Kumbaga, hindi mo pwedeng in a sense, yun yung sabi ng Rome Statute. Ganun yung approach nila bukas. Isang oras, isa't kalahating oras, magsasalita yung presiding judge o kung sino man sa mga judge na mauutusan. Babasahin lang nila yung summary, ano yung reasoning. To be technical about it, there are 3 key issues raised by the defense. Baka ganun din yung paglalatag nila. Number 1, Sasagutin the isa-isa. pre-trial chamber aired or did not air when it decided, ganyan. Okay. Number 2, ganun yung approach nila bukas. Tapos kapag po, just looking at what may possibly happen, no? Kung kunyari, baliktarin nila ang desisyon na walang jurisdiction, automatic ba na pauuwiin ang dating Pangulo? Dapat. In a sense, yun yung sabi ng Rome Statute eh. Kapag walang jurisdiction, Immediate release. masasantabi, mabubura lahat ng kumbaga ginawa ng ICC or ginagawa ng ICC. Pero dapat, ako, tinignan ko yan kailangan may particular order. So may lang, kumbaga, hindi mo pwedeng Release i-infer or i-imply na, there is no jurisdiction, period. Okay, uwi na tayong lahat. Hindi, kailangan may order na. Number 1, katulad number 1, all proceedings in the pre-trial chamber should be terminated. Number 2, meaning wala na tayong desisyon na hihintay next week. Dun sana sa confirmation. Number 2, the warrant of arrest is invalidated, wala nang saysay, Okay. and Duterte should be released. Number 3, any other pending matters, including applications for warrants of arrest, if there are, or issuances of warrants of arrest against others, should terminate as well. Mabubura lahat yan. So, may lang, technicality. So, dito din nakabase yung magiging, kasi parang katulad ng pagiging mayor niya, di ba? Na iba muna ang nakaupo ngayon dahil hindi nga siya nakakapagtrabaho. Dito rin, ang dami palang talaga naka-hinge din on the decision tomorrow. Tapos mo, Rika, hindi nga lang tayo, para yung ibang bansa nakaabang. Kasi kunyari, Hungary, 3 bansa pa lang ang umaatras sa ICC. Mismo si Atty. Conte, nagsasabi, ganun po kahalaga sa mundo ang kaso ni Duterte. Kasi first time lang po nangyari na nag-withdraw ang isang bansa. Tinitingnan niya, Hungary, marami pa ibang nag-withdraw.
Burundi, Pilipinas, kaya tayo pa lang ang nagre-raise nito. Tapos ngayon, Hungary. So ang siste, pwede ba nating, sabi siguro ng ibang bansa, Hungary actually parang nakatingin sa atin, bago pa magsimula ang investigasyon, ang preliminary examination o ano pa man, aalis na ako. At ang pangit lang ng itsura kasi parang ang magiging labas, yung mga exit ng ICC, Yeah. umi-exit para makaiwas sa accountability. Wow. So Na parang kumbaga may just like gagawing what we masama. did, magiging ganon. Oo, may gagawing masama. Teka, bago ko gawin yung masama, aalis na ako. Mhm. Kumpara sa, for example, sabi ng ICC, kasi may punto din, may parang very, very specific detail. Maski defense, sinasabi nila, may jurisdiction ng ICC nung panahon na nangyari yung krimen. Mhm. Wala din silang kontra doon. Ang tanong lang nila, ang issue nila, pero nung miyembro kayo, hindi umaksyon yung ICC. Ang punto natin, ito factual. Ang punto natin, hindi umaksyon kaya sila. 2018 pa lang, di ba, narinig nyo na, bukas yung preliminary examination. Yeah. Sabi nila, hindi yan. Dapat investigation. Yung investigation, 2021 pa nangyari. Ang ano naman doon, syempre maraming mga detalye pa, pero ang punto, the ICC as a whole, kasama yung prosecutor, may ginawa ba yan before 2019 nung nag-withdraw tayo? Ang sabi namin at ang sabi ng pre-trial chamber, meron. Yeah. Nagbukas ng preliminary examination ng 2018, kaya kumagat ang jurisdiction. Sa ibang bansa, Sa argumento nila, yung preliminary examination na binabanggit ko kanina, yun po pinanghawakan ng prosecution na may jurisdiction pa daw ang ICC kay Duterte. Ako naman, argumento ko ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan. Bakit? Ano bang obligasyon na meron ng Pilipinas sa preliminary examination? Wala. Bakit wala? Unang-una, bago ang preliminary examination, isa sa 4 na kondisyon bago mag-withdraw ang isang bansa ay yun tinatag na kung if there is any matter under consideration by the court, ay ipagpatuloy yun. So ano yun ang matter na yun? So ang matter na yun, dito makikita sa pangatlong kondisyon that if there is any cooperation that happened between the Philippines and the ICC prior to the final withdrawal, ay magpapatuloy ang cooperation kung may epekto man yan. Ang cooperation po ay agreement. But there was no agreement that was signed or forged sa gitna ng ICC at ng Pilipinas sa panahon na member pa ang Pilipinas ng ICC. So ang ibang kondisyon ay magbabayad siya ang Pilipinas ng membership fee na hindi pa nababayaran. At ang isang kondisyon, ang panguna ay kailangan 1 taon ng palugit bago maging final ng pag-withdraw. So sa kondisyon ng if there is any matter, so let us talk any matter that is under consideration by the court. So ang argumento ko at ang argumento din nila ni Attorney Kaufman ay ganito. Ang any matter must be one that is jurisdiction. Hindi naman ang pinag-usapan kung any matter. Ang pinag-usapan, preliminary examination. Ang ibig sabihin, ang tanong, sa preliminary examination ba, may obligasyon ba o may karapatan ba o kapangyarihan ang ICC na lilitisin si Digong at husgan? Wala pong nakasabi sa preliminary examination. Ano bang nakalagay sa preliminary examination? Nag-anunsyo lamang si Attorney Fatubin Sauda na siyang hepe noon ng Office of the Prosecutor na sige, titingnan na namin kung ano mga nangyayari sa Pilipinas. Anong ginagawa na kasi sila lamang po ang gagawa. Walang ibang entity na involved. At kung sila lamang ang gagawa, ibig sabihin po, hindi pwedeng maghimasok ang Office of the Prosecutor sa mga bagay kung hindi siya humihingi ng consent o kung hindi siya humingi ng paumanhin o di kaya ng pagpayag mula sa ibang taong apektado. Sino bang apektado dyan? Di apektado ang korte, International Criminal Court. So manghingi siya muna ng pagpayag mula sa pre-trial chamber na mag-imbestiga kayo. Ang problema hindi humingi. So ibig sabihin,
kung ano ba talaga, may obligasyon ba ang korte? Iyan ba ay kinonsidera ng korte? Tandaan nyo, ang gumawa lamang nun ay prosecutor. Wala pang utos ng korte. So, meaning to say, it was not a matter under consideration by the court when on February 8, 2018, Attorney Fatou Bin Sauda announced that the ICC Prosecutor's Office will be conducting the preliminary examination. And I argue it is not a matter to be considered as part of the consideration of the court. Kasi prosecutor, hindi naman court. So dapat ang court. So capital C ang court. Ang argumento naman nila ni Atty. Conti, pag sinabi capital C, ay kasama pati ang ginawa ng prosecutor. So let us see what happens sa decision mamaya. So anyway, pakinggan mo natin si Atty. Conti. Pwedeng ganun, race to the finish. Teka, alis na muna ako bago ako maimbestigahan. Or aalis ako bago ako gumawa ng krimen. Maraming mga siguro malilito lang, attorney. Kasi parang ang nangyari, inuna pa yung pagtakda ng confirmation of charges, no? Dahil tinapos pa yung pagdinig sa pre-trial chamber. Bago pa madesisyonan itong jurisdiction issue. Kasi parang mangyayari, mag-aabang tayo ng confirmation of charges sana, pero yung pala, mababaliwala lahat yun kung sakaling ma-overturn nga yung jurisdiction ng ICC. Oo nga eh. Masasayang lahat. Oo, kaya sabi nga namin, So anyway, handa na daw sila. ang daming kumbaga naipundar mo na. Yes. Tapos biglang maiilit lang pala ng bangko na, ay, hindi pala ako pwedeng mag-bid. Parang ganon. Sa mga, hindi pala, disqualified pala ako. So, pero kung ako, tingnan natin yun sa point of view ng pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, nauna na nilang pinagpasyahan yung jurisdiction. Sunod nilang pinagpasyahan, interim release. Sunod na pinagpasyahan ay yung fitness to stand trial. Yes. Saka pa nagpatuloy ng confirmation of charges hearing. Kung doon mo titingnan, nauna talaga yung jurisdiction from Sa their kanila, point of view. settled na Kaya doon. lang, kaya lang yun nga, nako-complicate nung aakyat pa pala sa appeals chamber. Dito sa Pilipinas, alam ko may parang iniisip yung mga tao na, teka, hindi pa final. Hindi pa napagpapasyahan ng Supreme Court. So yung nasa baba, hindi gagalaw. Dapat, gano'n. Oo, parang ganon. Sa ICC, wala silang ganon. Kumbaga, pag mabagal kayo, tuloy lang kami. Hindi pwedeng masasangkalan yung isang malaking issue, yun nga, confirmation of charges, dahil lang hindi pa napagpapasyahan ng appeals chamber yung jurisdiction o overlap ng schedules. Yes. Grabe nga, napaka-strict nila dun sa 120 days, kung ilang taon na ba yung desisyon, wala pa, hindi pa lumalabas. Ay sorry, intayin lang natin hindi ang labas ng desisyon. Kasi ang iniisip ko lang din dito, attorney, no, napakalaking issue nito eh. When we talk about human rights and the abuses na nangyayari nga eh. And if ma-overturn ito because of that jurisdiction issue, saang avenue pa natin dadalhin? Aside from the UN, aside local from the courts. UN. Diba, to be able to talk about ganitong klaseng malakihang human rights issues na hindi lang kasi nangyayari yan dito eh. Anong body pala ng UN attorney ang tinutukoy nyo kung sakaling dun tayo pwede dumulog? Well, pag-uusapan pa rin again, pero nung last time sa UN Human Rights Council na UNHRC. yung Iceland resolution. So sabi, sisilipin namin yung human rights violation sa Pilipinas. Actually, lahat ng human rights violation, pati yung patayan at pag-aresto sa mga aktivista, even yung COVID violations, parang binabanggit din doon eh. Nag-imbestiga nga actually, nagkaroon ng report si Michelle Bachelet, ng dating presidente ng Chile, naging head ng Office of the High Commissioner on Human Rights. Pero hanggang doon na lang, hindi na nakapagbuo ng kumbaga international investigation. That's an option among other options, pero sabi nga ng kung legal at legal, kumbaga kung sa Rome Statute at Rome Statute, ito na yung next, yung bukas, ito na talaga yung parang
make it or break it. Sinasabi ni Attorney Conte, in-expect nila na matatalo sila. At kung matatalo sila, doon sila pupunta sa binabanggit niya na hihingi ng tulong. So, this early, halata mo na sila mismo kinakabahan. Meron lang akong concern din, attorney tsaka partner, no? Dahil, syempre, inaalala natin yung kaligtasan ng mga pamilya, yung mga tumestigo, at sila po ay parang inaccept na ng ICC, di ba? As Potential the witnesses. victims. Paano po mangyayari sa kaligtasan nila kung sakali nga, yung isang senaryo doon ay na-overturn yung jurisdiction ng ICC at pinayagan ng pauwiin si dating Pangulong Duterte, what happens to the victims and the witnesses? Wala lang. Di kanya-kanya. Sa totoo, yun yung isang malaking issue. Hindi lang ito patungkol dun sa kumbaga, international law. Maniwala kayo, irerespetuhin sila ni Digong Duterte. Ganun lang po kasi. Kumbaga, intangible terms, how in the future, the present. Some people have already been named. Some people have already been identified as either participants. At again, dito nga sa Pilipinas, ang tingin natin, pag biktima, testigo. So, hindi naman necessary. Pero yung kaisipan na, itong taong to, ang may kasalanan kung bakit nakulong yung ano ba tawag nila, poon? Sorry, idol. So, kaya nakulong yung idol ko. Kaya, Hindi naman masyado lang kayong advance ang isip ninyo. Mga mababait naman po mga DDS. Ganoon lang po simple. Pero kung mananalo si Digong, rest assured, walang mangyari sa kanila. Asan ba yung sinabi ni Juan? Kung matalo sila, anong... Sa DOJ? Sabi nila, uy, hindi na, teka. Nag-iimbestiga kami ng 50 kaso. At nauwi yung ang tawag nila doon, yung Iceland resolution, na uwi yung proposal ng Iceland, ang dami sanang pumabor na doon eh. Kaya lang dahil bida-bida yung Pilipinas, may iniimbestigahan kami. Medyo nasilo tong UN, natigil yung dapat sila mag-iimbestiga or international investigation. So yan. Alam naman natin kung anong kinauwian din. Sige, meron nga tayong technical know-how. Wala naman ding naging investigasyon. Okay. Ganon na malinaw sa kanilang rules. Pero nakikita ko may ibang nagtatry. So, actually, kaya ko inaano yun. Kasi paano kung kami yung matalo? Pero kung matalo, o kung kunwari, sumang-ayon yung appeals chamber na wala ngang jurisdiction, kayo mismo, you will try to appeal? Pag-uusapan yan ng legal team at pag-uusapan, of course, ng Office of the Prosecutor. Okay. Pero ako, never give up fighting. At kung hindi sa ICC, sabi namin, hindi naman kami, gang-ho sa ICC, maghahanap kami ng ibang paraan kung saan maiimbestigahan at mapoprosecute ng maayos yung war on drugs. Meaning to say, you can file cases dito sa mga korte sa Pilipinas? Isang option yon, pero isang option din, kung maalala nyo, UN, pinag-aaralan pa to lahat, okay? Pero pwedeng makagawa ng something similar, international investigation. Yung UN, noong 2020, kamuntik ng mag-imbestiga sa Pilipinas. Nagpresenta lang tong si Menardo Guevara noon sa DOJ. Sabi nila, uy, hindi na, teka, nag-iimbestiga kami ng 50 kaso. At nauwi yung, ang tawag nila doon, yung Iceland resolution, nauwi yung... Anyway, hanggang dyan na lang, hindi naman mahalaga ng kwentong iba ni Conte. Isa lang ibig niya sabihin, kung matalo sila, ibig sabihin naghanda na sila na sakaling matalo sila, anong gagawin nila. Kaya, abangan natin ang decision mamaya. Pero bago mamaya mag-decision, 5:00 po yun ng hapon. Tandaan nyo, eksaktong oras, magla-live tayo 5:00 ng hapon. So, sa ngayon naman, ulitin ko lang, yan po ang naglalaban-laban, nagbububuguan at nakita nyo naman. Takot ang mga kalaban ni Duterte na matatalo sila. Sa ngayon pa lang ay nagpalabas na sila ng damdamin nila na mukhang matatalo sila. Yan po ang katotohanan na lahat ng mga abogado, mapakaliwa man kayo o hindi, kinikilala pa rin nila ni Atty. Conte yung tinatawag na Duralex, Sedlex.
Kung ano ang batas, iyan ay batas. Malapit man ang batas, iyan ay batas. The law may be harsh, but it is the law. Sundin natin ang batas. Ang batas nagsasabi, ulitin ko lang for the last time, na nagsasabi na hindi pwedeng litisin kung wala ng jurisdiction. Walang klarong jurisdiction. Wala namang nagbibigay sa preliminary examination na magkakaroon ng obligasyon para magkaroon ng jurisdiction. So titingnan ito sigurado ng ICC na masusing pagtingin. May obligasyon pa ba sa jurisdiction? Maaring ang obligasyon ay ibang bagay, hindi sa jurisdiction. Hanggang dyan at magandang umaga po sa lahat. So give up ng mga financier nila. Okay, sir, hindi na muna ako magtatagal. Magandang umaga po sa lahat. Pakilike na lang, para meron kayong message. Kasunod dito po ay maglalabas ako sa impeachment naman po.